Sa isang madilim na silid, 4 na mersenaryo ang bumagsak sa sahig dahilan upang isipin ni Andy kung ito na ba ang huling pagkakataon niya. Nagsimula ang lahat isang araw sa Morocco nang nakipagkita ito kay Booker para sa posibleng bagong trabaho. Nag-alangan si Andy dahil ayaw na nitong lumaban pa, ngunit kinumbinsi siya ni Booker na bumalik man lang upang makita ang iba pa. At habang papunta sa lugar, napansin ni Andy ang ilang batang babae na kumukuha ng larawan na hindi sinasadyang kasama siya, kaya gumawa ito ng dahilan para hiramin ang telepono at tinanggal ang bawat ebidensya ng kanyang presensya. Lahat ng lalaki ay gustong kunin ang trabaho, ngunit si Andy ay nag-aalangan pa rin dahil wala itong tiwala kay Copley at mayroon silang panuntunan na hindi kailanman magtatrabaho sa parehong kliyente ng 2 beses. At sa huli nakumbinsi nila ito na sumama kay Booker upang makipagpulong kay Copley para marinig nito ang mga sasabihin niya. At lumipas ang ilang saglit, umupo si Andy at Booker sa labas ng isang kafe habang si Nikki at Joe ay nagbabantay sa bintana ng hotel. Dumating si Copley at nagpasya na magpahinga ito sa CIA nang magkasakit ang kanyang asawa, ngunit nang mamatay ito hindi nito mapigilan na bumalik. At sa ngayon ito ang uri ng kanyang trabaho at gusto niyang gawin ito ng kanilang grupo. Ang misyon ay magliligtas ng ilang hostage sa South Sudan, at nang sabihin ni Copley kung paano sila makakatulong na gumawa ng malaking pagbabago ay tinanggap ni Andy ang trabaho. Ang grupo ay lumipad papuntang South Sudan at naghihintay sa pagsapit ng gabi upang sumalakay. Tahimik nilang tinapos ang mga gwardya sa labas ng isa-isa at pagkatapos ay pumasok sa bakod upang tapusin ang iba pa. Ang pinto ng gusali ay nawasak ng maliit na pampasabog, ngunit nang makapasok sila sa loob nagulat silang matuklasan na wala talagang hostage. At napagtanto ni Andy na sila ay pinagkalulo bago pa man pumasok ang isang grupo ng mga sundalo sa silid at nagpaputok na naging sanhi ng pagbagsak ng grupo sa lupa habang kumakalat ang dugo sa paligid. At sa pag-iisip na patay na ang grupo, tumalikod ang mga sundalo, ngunit kalaunan ang katawan ng grupo ay mabilis na gumaling at lumabas ang bala. Ang 4 ay mabilis na tumayo at mabilis na tinapos ang mga sundalo gamit ang iba't ibang diskarte sa pakikipaglaban at walang pakialam kung masaktan sila sa proseso. Lahat ito ay nakita ni Copley sa pamamagitan ng isang security camera na napansin ni Andy. At sa sumunod na umaga ibinaon ng grupo ang kanilang duguan na damit at tinalakay ang kanilang mga opsyon. Sinabi ni Andy na kailangan nilang hanapin si Copley at patayin ito dahil alam nila ang kanilang sikreto at sila ay mga siglong gulang na mandirigma na may regenerative na kakayahan sa pagpapagaling at tumutulong sa mga tao bilang mga mersenaryo. Ngunit pagkatapos nilang makilala si Copley, nagpasya itong hindi na makikipaglaban para sa mundo. Samantala, sa Afghanistan ang sundalong si Nile ay nasa isang misyon upang suriin ang grupo ng mga kababaihan na maaaring na hostage ng mga kalaban. At nang matagpuan niya ito, tahimik silang pumasok sa kinaroroonan ng lalaki at pumasok si Nile sa gusali kasama ang kanyang team at mabilis na binaril ang lalaki sa dibdib. Pagkatapos ay mabilis tinignan nito ang katawan, ngunit hiniwan ng lalaki ang kanyang lalamunan at nagmadaling iligtas ito ng isang teammate, ngunit namatay pa rin si Nile. At sa mga sandaling yon natutulog ang grupo sa isang tren at nagsimulang managinip na si Nile ay pinatay habang nasa isang medic tent. Si Nile ay buhay at nananaginip din ng kaparehong bagay. Nagising ang grupo at napagtanto na ang panaginip na ito ay nangangahulugan na may isa pang katulad nila na ikinadismaya ni Andy dahil gusto nitong tapusin ang trabaho ng mabilis. Kailangan ng grupo na kumbinsihin siya na isa itong sinyales at kailangan nilang hanapin si Nile, kaya sinabi ni Andy na siya mismo ang gagawa nito habang ginagawa nila ang pagsubaybay kay Copley at sumang-ayon sila na magkita sa France. Samantala napagtanto ni Niles na ang kanyang mga kaibigan ay nag-iingat sa kanya ngayon sa dahilan na wala siyang kahit anong peklat mula sa pag-atake. Iniulat ang insidente at nagpasya ang mga nakakataas na ipadala si Niles sa Germany para sa ilang pagsusuri. Bumalik si Niles sa kanyang tent at mas lumala ang sitwasyon nang malaman nitong ang kanyang mga kaibigan ay inimpake ang kanyang gamit. At sa England ang pharmaceutical executive na si Merck ay nagsasagawa ng presentasyon tungkol sa stem cell research at sinabi sa isang mayaman na publiko na mayroon siyang teknolohiya upang wakasan ang sakit ng tao at pahabain ang buhay nito. Ang kailangan lamang niya ay puhunan. Pagkatapos nakipagpulong si Merck kay Copley at ipinakita sa kanya ang footage ng mulang pagbuhay ni Andy kasama ang grupo nito. Gayunpaman hindi masaya si Merck at pinaliwanag na kailangan nito ng matibay na ebidensya dahil iisipin lang ng mga tao na edited ang video at kailangan nito si Copley na mahuli sila at dalhin ito sa kanya.
Habang naghihintay si Nile ng isang helicopter na sunduin siya, dumating si Andy at inatake ang lahat ng gwardya bago ginawa ang kaparehong bagay kay Nile. At ilang sandali nagising si Nile na nasa isang trunk ng sasakyan ng sundalo na pinapatakbo ni Andy at mabilis na sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagsipa sa likod. Nahulog si Nile sa lupa at mabilis na huminto si Andy sa pagmamaneho upang sundan siya, kaya sinubukan ni Nile na tumakbo, ngunit pinigilan ito ni Andy sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa likod ng ulo. Pagkatapos ay hinintay ni Andy na muling mabuhay si Nile at tumugon si Nile sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang balikat. Hindi naantala si Andy at sinabi sa kanya na kung gusto nito ng kasagutan ay kailangan nitong sumama sa kanya. At pagkatapos sumakay ang dalawa ng eroplano patungo sa France na kasalukuyang nasa isang operasyon ng trafficking. Tumawag si Andy sa grupo upang ipaalam sa kanila na nakuha nito ang babae, ngunit wala pa silang impormasyon tungkol kay Copley, at bago umalis sinira ni Andy ang telepono. Pagkatapos ay sinabi nito kay Nile ang tungkol sa kanyang grupo at ang katotohanan na wala itong ideya kung bakit sila immortal, ngunit hindi natuwa si Nile sa sagot nito. At matapos na makatulog si Andy, iginapos siya ni Nile sa kanyang upuan at itinapat ang baril sa ulo ng piloto upang lumipad ito pabalik. At nang magising si Andy, kinausap niya ang piloto sa wikang Russian at sinabihan siyang magpanggap na patay upang maabala nito si Nile. Nagkunwaring binaril ni Andy ang piloto at ang eroplano ay nagsimulang bumagsak, kaya nang sabihin nitong marunong siyang magpiloto, pinakawalan siya ni Nile. Pagkatapos ay muling bumalik ang piloto sa pagkontrol ng eroplano. Pagkatapos ang dalawa ay nagsimulang maglaban, at dahil maraming karanasan, madaling nadaig ni Andy ang laban at binigyan si Nile ng ilang mapinsalang sugat upang patigilin ito, at habang nakita ni Nile na gumaling ang kanyang mga sugat, nakumbinsi ito ni Andy makipagtulungan. Samantala sa France, nakipagkita sila sa grupo sa isang lumang simbahan kung saan sila naghapunan at mas natuto pa si Nile tungkol sa kanila. Naging immortal si Booker noong ika-18 siglo at si Nikki at Joe ay magkalaban sa krusada, at sinabi ni Andy na siya ang pinakamatanda, ngunit hindi na nito maalala ang kanyang aktwal na edad. Sinabi rin sa kanya ng grupo na posible silang mamatay, ngunit napakabihira nito. At matapos ang isang immortal ay nabuhay ng sapat na mahabang panahon, ang kanilang mga sugat ay hihinto sa paggaling at nagpapahiwatig na ito na ang kanilang oras. Nagpas siyang magpahinga ang grupo maliban kay Andy na nanatili sa upuan, at sa kalagitnaan ng gabi nagkaroon ng bangungot si Nile na gumising sa lahat at ipinaliwanag nito na nakita niya ang isang babae sa isang kabaong na nalulunod sa dagat. At sinabi sa kanya ng grupo na ito ay si Queen, na isa pang immortal na kasama ni Andy, at sa panahon na yun sinusubukan nilang palayain ang mga babaeng inakusahan ng pangkukulam, ngunit sila mismo ay nahuli at hinatulan ng kamatayan. At di nagtagal na pagtanto ng Nayo na hindi sila maaaring mamatay, kaya gumawa sila ng espesyal na plano. Pinaghiwalay nila ang dalawa at ikinulong si Queen sa isang bakal na kabaong at itinapon sa karagatan. At mula noon paulit-ulit na nalulunod si Queen kung saan muling nabubuhay at namamatay magpakailanman. At dahil nagalit sa kwentong ito, nagmadaling lumabas si Nile at sinundan ni Andy upang kausapin ito. Nang biglang narinig nila ang tauhan ni Copley na paparating, at habang pinagmamasdan ni Copley ang lahat sa surveillance van, bumalik ang mga babae sa loob at natuklasan na wala si Joe at Nikki, at si Booker ay pinasabog ng isang granada na medyo matagal bago gumaling. Pagkatapos ay binantayan ito ni Nile habang hinarap ni Andy ang mga sundalo. Muling sumabak ito sa isang laban nang walang pakialam na masaktan, at natalo ang lahat sa loob ng ilang segundo na naging dahilan upang mawala si Copley sa takot. At nang matapos ito, kinuha ng grupo ang kanilang gamit at humanap ng iba pang pagtataguan. Samantala nagising si Joe at Nikki sa isang van na napapalibutan ng mga sundalo na pinagtatawanan sila sa pagiging magkasintahan ng dalawa, at pinaghiwalay ito nang sinubukan nilang maghalikan. At kalaunan dinala sila ng van sa isang airport, ngunit nang buksan ang pinto, inihayag na si Joe at Nikki ay pinatay ang lahat habang sila ay nakagapos. Inilagay sila ni Copley sa isang eroplano na papunta sa England at dinala sila upang makita si Merritt, na sinaksak sila ng masaya habang pinaliwanag na isa sa ilalim sila sa isang eksperimento hanggang sa maisip nito kung paano pahabain ang buhay ng isang tao. Sunod ay pinatahimik ang dalawa at ipinadala sa isang lab habang hiniling ni Merritt na dalhin ni Copley ang iba. Samantala ang tatlo ay sumilong sa isang abandonadong minahan kung saan nagulat si Nile nang makita ang lahat ng lumang kayamanan at mga orihinal na sining na itinago nila sa lugar. Habang kinukwento ni Booker kay Nile ang tungkol sa kanyang mga patay na anak at ang sakit ng mabuhay ng magpakailanman habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay namamatay.
Napagtanto ni Andy na hindi na naghihilom ang kanyang mga sugat, umalis ito sa minahan upang magtungo sa isang botika kung saan bumili ito ng mga medikal na supply at nagulat siya nang mag-alok ang cashier na tumulong sa pag-ayos ng kanyang sugat. Nang tanungin si Andy kung bakit siya tinutulungan ng babae nang hindi nagtatanong ng kahit na ano. Sinabi ng babae na inaasahan nitong ibabahagi ni Andy ang kabaitan sa ibang tao kinabukasan na nag-iwan kay Andy sa pag-iisip tungkol sa mga taong nawala sa kanya. At sa laboratorio ni Merrick, si Joe at Nikki ay pinanatiling nakatali sa mga upuan habang patuloy na kumukuha ang mga doktor ng sample. Itinuro ni Copley na kay Merrick ang lahat ng mga sample na maaaring kailangan nito kaya hindi na nila kailangan pa ang dalawa, ngunit sinabi ni Merrick na gagawin nito ang kanyang gusto at hindi ito titigil hanggang sa magkaroon siya ng mga resulta. Sinubukan sabihin ni Nikki sa doktor na ginawa na ng ibang mga tao ang eksperimento sa kanila sa nakaraan at hindi ito gumana, ngunit hindi ito pinansin ng doktor. Samantala sa kalagitnaan ng gabi nagising si Niall sa isang masamang panaginip at nagpa siya na lumabas para sa sariwang hangin. Nakita niya si Andy at si Niall ay nagbahagi ng ilang kwento tungkol sa kanyang pamilya, ngunit nakakalungkot na hindi naaalala ni Andy ang kanyang pamilya. At di nagtagal nakipagpulong si Booker sa kanila para sabihin na nakita nila ang lokasyon ni Copley at mabilis silang umalis. At pagdating nila sa lugar, umalis si Booker upang suriin ang lugar habang binigyan ni Andy si Niall ng isang armas. Gayunpaman sinabi ni Niall na ayaw nitong tumulong at mas gusto nito na makasama ang kanyang pamilya ng mas matagal bago pa mahuli ang lahat para sa kanya. Nagpasya si Andy na hayaan siyang kunin ang kotse at hiniling sa kanya na alisin ang iba pang armas. At sa mga oras na makalayo ito, binuksan ni Niall ang likod at napagtanto na nagkamali si Andy ng kinuhang bala para sa kanyang mga armas. At sa pasilidad pumasok ang dalawa at umakyat sa itaas upang hanapin si Copley. Mabilis nila itong tinutukan ng baril, ngunit biglang binaril ni Booker si Andy at iginapos ito. Pinaliwanag nito na ipinagkalulo niya ang grupo dahil gusto nitong makaisip ni Merrick ng paraan upang patayin sila para hindi na sila magdusa pa, at gusto ni Copley ng lunas na maaaring magligtas sa kanyang asawa. Gayunpaman nang malaman ni Booker na si Andy ay hindi na gumagaling, nagsimula itong magpanik at kalaunan dumating ang ilang gwardya at iginapos si Andy at Booker, kaya nagprotesta si Copley at sinabi na hindi niya aakalain na makakaligtas si Andy sa anumang pagsubok. Gayunpaman walang pakialam si Merrick at inutusan ng mga gwardya na dalhin si Andy at Booker sa parehong testing room kung nasaan si Joe at Nikki. Samantala biglang na-corner si Copley ni Niall na ipinakita ang kanyang kakayahan upang ipaliwanag ni Copley ang nangyayari at sinabi nito na gumugol siya ng maraming taon sa grupo at nalaman ang mga kabutihan nilang ginawa para sa sangkatauhan. Sinabi rin ni Copley na sa pamamagitan ng pagdala sa grupo sa pagsubok na ito ay makakatulong siya sa mundo, ngunit napagtanto nito na siya ay mali. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Niall si Copley na dalhin siya nito sa grupo at ilang sandali dumating sila sa gusali ni Merrick at binigyan ni Copley si Niall ng access. Nakarating ito sa itaas na palapag at mabilis na binaril, ngunit mabilis itong nakabawi at nagsimulang umatake sa mga gwardya at pinatay ang lahat hanggang sa mahanap nito ang tamang silid. Pinalaya ni Niall ang kanyang mga kaibigan at sinabi kay Andy na nakita nito ang lahat ng kanyang trabaho at tiniyak na mayroon siyang dapat na ipaglaban. Galit na galit si Nikki at Joe kay Booker dahil sa ginawa nito, ngunit sinabi ni Andy na hindi ito ang tamang oras para pagtalunan nito. Pagkatapos ay dumaan ang grupo sa gusali habang nilalabanan ang mga gwardya at sinusubukan na protektahan si Andy, ngunit pinatunayan pa rin ito na siya ay isang mahusay na mandirigma kahit pa hindi na ito immortal. At matapos silang matamaan ng isang bomba, binugbog ni Andy ang isang lalaki hanggang sa aminin nito ang lokasyon ni Merrick. Gayunpaman pagdating nila sa opisina ni Merrick, wala ito sa lugar at napansin nilang pababa ang elevator. Hinabol ng grupo si Merrick habang nanatili si Niall kasama si Andy, at sa kasamaang palad ang elevator ay isang trap at biglang lumitaw si Merrick na may dalang palakol. At kanopya ang trick mula sa eroplano. Nagkunwaring binaril ni Niall si Andy na mabilis umatake sa nalitong Merrick bago kinuha ang armas nito bago siya sinunggaban ni Niall. Nahulog sila sa bintana at bumagsak sa isang kotse na ikinamatay nilang dalawa, at hindi nagtagal dumating ang grupo upang tulungan si Niall, at sa mga oras na sumama sa kanila si Andy, umalis silang lahat bago pa dumating ang mga pulisya. Samantala naghihintay si Booker sa labas habang ang grupo ay tinatalakay kung ano ang magiging parusa ni Booker dahil sa ginawa nito. Sinamahan siya ni Niall at sinabing nagsasagawa sila ng mga pag-aayos upang pekein ang pagkamatay niya at bigyan ng kanyang pamilya ng katahimikan.
At kalaunan kinausap ni Andy si Booker at ipinaalam sa kanya na ang kanyang parusa ay gugugol ito ng 100 taon nang siya lang mag-isa at dahil mortal na si Andy nangangahulugan ito na hindi na sila magkikitang muli at nagpaalam sila sa isa't isa sa pamamagitan ng isang yakap. Pagkatapos ay hinarap ng grupo si Copley upang sabihin sa kanya na ang kanyang parusa ay magtratrabaho para sa kanila sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila ng trabaho at pagtanggal ng lahat ng ebidensya ng kanilang presensya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.